Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, bago tayo magsimula po, papasalamat po muli si Kamanong po sa naagusto po ng ating malit na channel, ang Tambayang Makabayan po. Meron po tayo sa YouTube at TikTok, komento ni Kamanong. Ito po, mga congresswoman naman ng ating bansa, ang napakagagaling pong congresswoman. Ah, sa kabila po na naintindihan po ng secretary po ng DepEd, ang ating Vice President, ang guro. Nag-viral po ang guro dahil siyempre po na yung kanya pong aksyon na ginawa ay na pumutok po sa social media, di ba? Yung galit ng guro at yung kanyang stress siguro sa kanyang mga estudyante, naintindihan ng ating pangalawang pangulo. Pero ang mga congressman, hindi nila naintindihan yung guro at hinahanapan nila na aksyon ang Vice President. Pakinggan po natin ang balita ng mga magigiting nating mga congresswoman sa ating bansa, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang isang vlog ni Showbiz Chika Dora, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin. Inabsuelto ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte at hindi na nila paparusahan ang nag-viral na guro na pinapagalitan ang kanyang mga estudyante habang nakalive ito sa kanyang Facebook account pagkatapos ay nagbibitaw ng mga umano'y masasakit na salita. Sinabi ni VP Sara Duterte na tao lang yung teacher. Lahat tayo umaabot sa puntong nagagalit tayo lalo kapag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teacher, dahil ang mga teacher natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ipinunto ni VP Sara Duterte na nauunawaan niya ang mga guro lalo at marami ang mga estudyante nito na kinakausap araw-araw at umaabot pangaraw ang ilan sa 50 student. Gayunpaman, sa regular talk show sa House of Representatives tila nasabon naman ang guro ng ilang babaeng mambabatas, na sina Janet Garin, Migs Nograles at Amparo Zamora. Ayon kay Garin na dapat daw bigyan ito ng pansin ng Department of Education o ni Vice President Sara Duterte. Dahil kung mapapansin umano intentionally ginawa ng nasabing guro ang pagla-live sa Facebook ay hindi para mag-viral kundi ang makakuha ng atensyon para sa mga ganitong pangyayari na tiyak hindi lang ang gurong ito ang nakakaranas ng ganong sitwasyon. Para naman kay Migs Nograles na medyo malayo sa topic ang sagot. Hindi daw dapat ginagamit ang social media para maglabas ng mga sama ng loob, dahil tiyak na may nasisira daw dito lalo na kung fake news, at paninira lang ang laman ng video. Sinabi niyang maaring karapatan daw iyon ng nasabing guro ang magsalita, na makikitang hindi naman daw nagmura ay, okay lang, ito para sa kanya. Subalit, ang ginawa daw ng teacher bilang isang professional ay hindi kaaya-aya sa mata ng publiko. Si Amparo Zamora naman ang representative ng Taguig 2nd District ay nagsabing ang ginawa ng guro ay malayo sa ginagawang TikTok ng kasamahan niyang si Migs Nograles. Ayon sa kanya napakasakit ng mga salitang binitawan ng nasabing teacher, dapat aniya ang guro ay may self-control at hindi ginagawang takbuhan ng social media para sa kanilang mga hinanaing. Gayunpaman, ang nais iparating ng mga mambabatas na ito ay dapat may managot kung hindi ang DepEd ay ang guro. Ang regular talk show sa House of Representatives ay tila tumatalakay sa mga pambansang isyu na binibigyan nila ng pansin kahit hindi nila trabaho. Ganito katindi ang mga mambabatas ngayon, kahit hindi nila trabaho ay ginagawa nila. Hindi ba sila busy? Ang isyu sa mga hindi nila trabaho nga ay ang mamahagi ng mga ayuda, pangalawa ang mga ganitong regular press con o regular talk show. Anyway, ang isyu na ito ay binigyan naman ng comment ni Sas Sasot ng I'm so glad that Inday Sara didn't need the wokes who want to punish the teacher na nagsermon sa kanyang mga students. Tama lang yan. Naaalala ko last 2022, our HS batch had a mini reunion. And may mga teachers na nandoon. One of them was our second-year literature teacher. Kinuwento ko sa kanya yung one time na sinagot ko siya ng pabalang sa klase when she wanted to assign more reading to us, we were the honors class. Pinatayo ako ni ma'am, at nagsermon. Dumating sa point na sinabi niya na, alam mo ba kung magkano lang ang napupunta sa akin sa tuition mo, to teach you this class, piso. Tapos humugot ng piso si ma'am at binato sa akin. Natawa na lang kaming dalawa ni ma'am nang kinukwento ko sa kanya. At sinabi niya, hay naku Sasot hindi ko na pwede yan ngayon.
Kailangan niyang sermon ng mga teachers sa klase. It's a healthy interaction that prepares students to life afterwards. Ayan po, masyadong mahaba po. Yun na po, komentuhan po natin ang mga congresswoman, di ba? Zamora, Sigarin, Nograles. Talagang may talk show pa ngayon sa Kamara, mga tambay. Ang ating pong pondo na binibigay po sa mga congressman, yan po, ang trabaho po. May pagka-showbiz na po. Imbis na gumawa po ng batas, makatulong po sa ating bayan, yan po, talagang hindi po sila busy. Wala po silang pinagkakaabalahan at nakakagawa pong magkaroon pa ng talk show sa Kamara na hindi po nangyayari yan sa hinagap ng mahabang panahon sa Kamara. At pati po yung pamimigay ng mga ayuda po, hindi po nangyayari sa Kamara yan. History po ng bansa natin yan, mga katambay. Ang Kamara na gumagawa ng batas, sila na po ang umahawak lahat. Pati po ang issue po ng national issue, pati po ang issue ng DepEd, sila na rin ang humahawak. At meron ng talk show sa Kamara ngayon. Hiyang-hiya tayo sa mga congressman. Bakit kaya hindi nila talakayin sa talk show ng Kongreso yung kanilang anomalya na nabulgar ni Sas, Logando Sasot, yung kanilang legal na korupsyon, di umano, na hindi po pwedeng resibuhan. Di ba? Walang resibo ang kanilang budget sa loob ng 12 buwan. Talakayin din nila yan, mga tabay, di ba? Ang Senado at Kongreso. Yung kanilang mga expenses, travel expenses, walang resibo, di ba? Extraordinary, walang resibo, di ba? Yung mga proyekto nila, walang resibo, di ba? Hindi sila nagpapasa ng resibo sa COA. At hindi sila pwedeng i-audit ng COA. Ba't hindi nila talakayin sa show nila yan, di ba? Meron na po palang talk show ang Kamara ngayon. Nakakahiya. Ang vice presidente pa, ang kanila talagang pinupunteriya na talagang siraan. Trabaho na rin ng Kamara ngayon na, mamulitika ng mamulitika sa vice president, mga katambay. Yan na po ang trabaho ngayon ng bagong Pilipinas na sinasabi kasama ang Kamara. Yan na po ang nabago sa lahat. Na pwede na silang magkaroon ng talk show sa Kamara. Amazing. Di ba? Alam naman natin ng napakaraming batas na po na binigay lalo sa kaya ang mga estudyante natin ngayon hindi mo na pwedeng basta-basta paluin, pagalitan, hindi katulad nung araw na mga panahon natin na po pwede pa tayong batuhin, lalo pagka tayo sutil. Napapalo pa tayo ng teacher, di ba? At nababato pa tayo ng eraser, di ba? Pagka hindi tayo tumigil sa kakaingay sa ating room. At po pwede pa tayong disiplinahin ng guro. Ngayon, sa sobrang dami ng secured at batas para sa mga kabataan, kaya ang ating mga kabataan, hindi naman lahat, nagiging pasaway na. At napakahirap na disiplinahin dahil nagkakaproblema ng mga teacher ngayon pagka konting saltik lang ang ginawa, di ba? Problema na. Kaya na-spoil, di naman lahat, na marami ang na-spoil sa ating mga estudyante at sumasagot sa mga teacher na ngayon, di ba? Nawawalan na di umano ng respeto, hindi naman lahat ng kabataan. Pero maraming kabataan na nagiging bastos na sa mga guro. Kaya sa dami rin ang hinahawakan ng public school sa ating bansa, sa dami ng bata, at karamihan pa pasaway, talagang may stress ang guro sa araw-araw, di ba? At naunawaan po ng ating Vice President po yun at pinatawad, pero ang ating mga congresswoman na may talk show, hindi makapagpatawad at binibigyan pa ng issue, mga katambay. Kaya napakagaling. Nakita natin buti pa ang Vice Presidente, walang talk show ang Vice Presidente. Sa dami ng hinahawakan na departamento ng Vice President, nakita nyo, lahat ay nagagampanan yung trabaho bilang Vice President, DepEd Secretary, at isa pa siyang Vice Chair na yung sa pagtugis ng mga rebelde, di ba? Yung National LCAP, di ba? LCAC, di ba? Kasama pa rin siya ron. Pero itong mga congresswoman natin,
Ang trabaho lang nito ay gumawa ng batas. Yun lang. Pero meron po bang batas na nagagawa para sa atin ngayon? Isang damukal na problema natin, yung trabaho. Hindi man lang sila makapagbigay ng batas para makapagbigay ng maraming trabaho sa ating bansa. Di ba? Na napakalaki na inflation na walang trabaho ang ating mga kababayan. At napakalaki ng itinaas ng mga bilihin na pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Pero ang ating mga congressman, patok-tok-tok show lang ng talk show sa kamera. Di ba? At hindi man lang nila matalakay yung kanilang extraordinary at yung exempted sila sa COA, lalo sa resibo. Pirma lang, tapos na. Di ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo sa mga congresswoman. At ganun din sa mga congressman. Nakakahiya. At hiyang-hiya sa inyo si VP Sara. Hiyang-hiya sa inyo. Hintayin nyo maging presidente ang VP Sara at saka nyo tanungin ang tanungin. At baka malintikan ang inyong mga extra-extra. At ang inyong resibo. Alam na ni VP Sara kung paano ang sistema sa Kamara at sa Senado. Hintayin nyo maging presidente yan at maungkat ang inyong extra-extra ordinary. Diba? Hintayin nyo lang. Darating ang panahon na yan, mga congressman at mga senador. Hintayin nyo lang. Alam ni VP Sara na ang pinagagawa po ninyo. Yan lang po mga katambay. Ang komento ni Kamanong sa magigiting nating congresswoman ng ating bansa na may sarili ng talk show sa Kamara. History ng ating bansa. Mga katambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iwan pong maraming salamat at tiis-tiis lang. May pag-asa pang makabawi at makabangon ng ating bansa. At mahalin pa rin natin ang ating bansa, hindi sa giyera, sa mapayapang pag-uusap. Paalam, bye-bye, ingat na